Maestro ng espada ng Peach Blossom. Nagtago ka ng sapat. Ngayon, wawasakin ko na ang iyong alamat. Naghahanap ka ng kamatayan. Tama na ang Saturday. Kahit sa pagtulog ko, hindi niyo ako pinatatahimik. Sa isang taga ng aking espada, kayang pumatay ng Diyos at demonyo. Ito ang alamat ng Jade ng Xuanshan na natakpan ng alabok sa loob ng 30,000 taon. Maestro ng espada ng Peach Blossom. Mogo, nagbubulakbul ka na naman. Nadiligan mo na ba ang kagubatan ng Peach Blossom sa likod ng bundok? Hindi pa. At may gana ka pang sumagot ng ganyan. Hindi naman ako miyembro ng sekta ninyo, Hanggat nakatira ka rito, kailangan mong magtrabaho. Kapag hindi mo yan natapos ngayon, wala kang hapunan. Teka, parang hindi naman makatarungan yan. Oh, ngayon natatakot ka rin pala. Kilos na, dali. Opo, pupunta na nga ngayon. Magbibilad muna ako saglit. 5. Ate, may masamang nangyari. Sumugod ang mga tauhan ng Black Soldier Camp. Mga neng, sumama na kayo sa amin. Lapastangan, ito ang Peach Blossom Valley. Mag-away na kayo kung gusto ninyo, huwag nyo lang sisirain ang mga bulaklak ng peach. Munder kayo, huwag kayong lumapit. Heto na naman. Ang puno. Hinahabol nila tayo. Ling Qingshui, iabot mo sa amin ang mahiwagang kayamanan. Kayong mga basurang demonyo, huwag nyo nang pangarapin, papatayin namin kayong lahat. Sabi ko na nga ba sa inyo, huwag ninyong sirain ang mga puno ko. Mamatay kayo. Estilo ng espada ng Peach Blossom. Ulan ng espada ng Peach Blossom. Ang man-aire sa aking mga puno. Hindi mo pa naririnig ang tungkol sa 8 eksperto ng Golden Core, hindi mo pa ba naririnig? Isa lang naman akong tagapag-alaga ng mga bulaklak ng peach. Ate, sa isang atake lang ay napatumba niya ang 8 eksperto ng Golden Core. Grabe, nakakatakot naman yan. Siya ang maestro ng espada ng Peach Blossom. Masusunod. Ang natatanging kapangyarihan ng sinaunang arkitektura. Tapos ka na bang bamulong? Bayaran mo ang mga puno ko ng peach. Alam ko na, babayaran kita ng 10 puno. 10 puno, pwede na yun, di ba, Madamo? Ginoo, hindi palalagpasin ng mga demonyo ito. Papunta na rito ang mga tauhan nila. Di dumating sila. Huwag kayong makipag-away sa harap ng bakuran. Mahirap ayusin ang mga baldosa kapag nasira. Ling Qingshui, walang sino mang makakapagligtas sa iyo ngayon. At winasak pa ni Yuan Yingqi ang tarangkahan ng bundok. Pumunta ka sa likod ko. Kawal na oso. Anong klaseng nilalang yan? Mundo ng kasamaan. Ito ang tanging parusa sa mga katulad ninyong marumi. Walang modo, mawasak ka. Nabasag ng ganoon lang. Ang binti ko. Isa na namang bagong kapangyarihan. Ilang teknik ba talaga ang alam niya? Lumuhad ka at humingi ng tawad. Maaaring iwanan ko pang buo ang bangkay mo. Sino ka ba talaga? Walang ganyang klaseng tao sa Xuantianyu. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga. Sinira ninyo ang tarangkahan ng bundok at pati ang mga baldosa ko. Sa isang isip, mamukadkad. Tigil. Ulan ng masamang espada. Sa isang isip, mamukadkad. Eksaktong 5 puno ng peach. Kulang pa ang pambayad sa tarangkahan ng bundok at sahig.
Ginoo, malapit nang dumating ang buong hukbo ng mga demonyo. Nasa matinding panganib ang swantian nyo. Pakiusap naman, tulungan mo kami, Kuya Mogo. Sige na, pakiusap. Sandali, tigil, tigil, tigil. Sige, tutulungan ko kayo. Pero kung mag-aaway kayo, doon kayo sa labas ng bakuran. Huwag dito sa harapang bakuran ko. Napakabait mo talaga, Kuya Mogo. Huwag mo akong yugyugin. Umatras na kayo bago pa muling yumayanig ang paligid. Ginoo, narito na ang Demon Clan. 3 Nascent Soul at 20 Golden Elixir. Huwag kayong matakot, ihanda ang depensa. Nasira ang tarangkahan at maging ang lupa ay nagkabitak-bitak na rin. Wang Guo, lumabas ka riyan at sumuko. Dahil sa pagpatay ninyo sa mga alagad ng aming Demon Clan, ngayong araw, papatagin namin ang Peach Blossom Valley. Haharapin ng Peach Blossom ang kahit sinong kaaway. Mukhang hindi na nila kaya. Napakalakas ng huling yugto ng Nascent Soul, wala tayong laban. Lumuhad kayo at sumuko. Walang sino mang maaaring humakbang dito. Peach Blossom Barrier. Ano? Ano ito? Sino? Sino ka ba talaga, Ginoo? Nagkabitak-bitak na naman ang mga sahig na bato. Sabay-sabay nating sugurin at wawasakin ang nakakahiyang harang na ito. Ngayong araw na ito ang katapusan ng Peach Blossom Valley. Mag-ingat ka, Kuya Fogo. Nagsaanib puwersa ang mga Nascent Soul at Dumb Oval ang pressure. Napakaingay ninyo. Tingnan ko lang kung gaano ka pa katagal makakatagal. Sinong nagsabing magtitiis lang ako? Papaanong nagkaroon ng napakaraming clone? Wow, ang daming clone ni Kuya Mogo, napakalupit na kapangyarihan. Mahigit 100 anino. At si Zhao Yanbao, sa unang paghigop. Sa pangalawang paghigop. Sa pangalawang paghigop. Kailangan pa ba natin silang labanan? Ko ba ang dapat sisihin, o ako pa rin ba, 37? Nabasag na naman ang ilang piraso. Kuya. Ano ka ba talagang klaseng halimaw? Walang katulad mo sa buong Zuan Chanyu, at ngayon mo lang naitanong yan. Ang aking Peach Blossom Seal, umalis kayo rito. Umalis kayo sa harapan ko. Ang aking Nascent Soul. Ang aking kapangyarihan. Immortal Realm. Ito nga ang Immortal Realm, nagbibigay galang po kami, Senior. Alam ko namang si Kuya Mogo ang pinakamalakas. Sapat na siguro ang mga ito para bayaran ang nasirang tarangkahan at mga sahig na bato. Napakabait ninyo talaga, Senior. May nagbayad na nga ng danyos, may paparating pa palang iba. 10 beses na mas malakas kaysa kanina. Ha, yari ka na. Kuya Fang Song, mag-ingat ka ha. May dumarating na naman para magbayad ng danyos. Kuya Mogo. Ano na naman ito? Mas nakakatakot pa ito kaysa kanina. Hindi ko alam, tingnan natin. Si Elder Zishan ng Yaochi. Qin Shui, sumama ka sa akin pabalik sa Yaochi. Elder, hindi po ako babalik. Inosente po ako, pinagbintangan lang ako, pinagbintangan. Ninakaw mo ang sagradong kayamanan. Nakipagsabuatan ka sa mga tagalabas. Malubha mo pang sinaktan ng mga kasamahan mo. Malinaw at kumpleto ang mga ebidensya laban sa iyo. Hindi ko po ninakaw ang sagradong kayamanan, ang mga demonyo ang nagnakaw niyon. Sila ang nag-frame up sa akin. Wala akong panahon sa mga palusot mo. Ngayong araw, ibabalik kita para sa paglilitis. Sandali lang. Sino ka? Inaasikaso ito ng Yaochi. Umalis ka, hanggat nasa loob siya ng aking bahay Peach Blossom. Tao ko na siya. Kung gusto mo siyang isama, nagpaalam ka ba sa akin? Pinoprotektahan niya talaga ako. Tao mo, ang lakas naman ng loob mong sabihin yan.
Isang hamak na estrangherong walang pangalan, ang naglalakas loob na makialam sa mga usapin ng Yaochi. Mukhang sawa ka na sa buhay mo. Deity Transformation Stage. Ganoon ba kalakas yan? Gusto mo na talagang mamatay? Huwag. Puno ng peach blossom. Ano, naputol ang ugnayan ko rito. Nagapos ang deity transformation. Ano ka ba talagang klaseng halimaw? Sinasabi ko na sa'yo. Tagapangalaga lang ako ng mga peach blossom. Ayaw mo bang bumalik? Opo, ayaw ko pong bumalik. Pinagbintangan lang po talaga nila ako. Narinig mo naman, ayaw niyang bumalik. Nangangahas ka bang sumuwi sa sagradong lupain ng Yaochi? Hindi ka palalampasin ng sagradong lupain. Hayaan mo silang pumunta rito. Sa susunod na pumunta sila rito, siguraduhin nilang sapat ang dala nilang pambayad. Salamat. Hindi mo na kailangang magpasalamat. Mula ngayon, ikaw na ang bahala sa paglilinis ng harapang bakuran. Sige, mula ngayon, ako na ang maglilinis ng harapang bakuran habang buhay. Binibining banal. Talaga bang mananatili ka rito? Oo. Paano naman ang sagradong lupain ng Yaochi? Maiintindihan din nila. Anong antas ng kapangyarihan ito? Higit pa sa antas ng Diyos ng pagpipinta, ang banal na Panginoon. Ikaw pala ang nanakit sa aking elder. Oo, ano naman ngayon? Isuko mo si Lin Qingxue. Wasakin mo ang sarili mong kapangyarihan, at hahayaan kitang mabuhay. Kung hindi, walang matitirang buhay sa lambak ng peach blossom. Banal na Panginoon, walang kinalaman siya rito. Ako mismo ang ayaw ng bumalik. Ako mismo ang ayaw ng bumalik. Kung may parurusahan kayo, ako na lang, tabi. Bago mo saktan ng tao ko, nagpaalam ka ba muna sa akin? Naghahanap ka ng kamatayan. Paglusaw ng peach blossom. Ha ha ha. Makikialam pa ba tayo kay Lin Qingxue? Hindi na, hindi na. Isong malaking biyaya ang pananatili niya rito. Hindi na makikialam ang Yaochi kailanman. Paano naman ang pambayad pinsala sa aming tarangkahan? Magbabayad kami ng 10 beses, 10 beses pa. Leyes. Bakit ka umiiyak? Salamat sa iyo. Tahan na, huwag ka nang umiyak. Parurusahan kita, kailangan mong magbigay ng peach blossom sa loob ng 1 buwan. Kuya Mogo, pupunta ba talaga tayo sa lungsod ng Chinying para mamasyal? Oo naman, ang pambayad pinsala ng Yaochi ay dapat gastusin, hindi para itago lang doon. 100,000 espiritual na bato. Sapat na yun para magamit natin ng napakatagal. Ang daming masasarap na pagkain at magagandang damit sa lungsod ng Chinying. Magkasundo muna tayo, huwag mo akong hihilahin sa braso kapag nag-iikot tayo. Sige, Leo Mushroom, sa susunod mag-isa ka na lang maggala kung ganyan. Ayoko mapagod, no. Tanghulo, bili na kayo ng tanghulo.
Mga bagong pitas na mansanas at dambuhalang sale ng mga pambihirang mahiwagang kagamitan. Mas nakakapagod pa palang maggala kaysa lumaban sa mga demonyo. Kuya Mushroom, maganda ba ang hairpan na to? Maganda. Ate banal na dalaga, tingnan mo tong palda, mas mataas ang biyak kaya mas maganda. Tabi kayong lahat. Si Ginoong Wang yan, ang anak ng pinuno ng lungsod. Bilis, umalis na tayo, huwag natin siyang susubukan. Oh, saan naman nanggaling ang dalawang magandang dilag na ito? Grabe ang biyak ng paldang yan, napakapalaban. Sino ka ba? Tabi nga, ha 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 ha. Ako ang anak ng pinuno ng lungsod ng Qingyang. Sumama kayo sa mansiyon ko, at tinitiyak kong mabubuhay kayo sa karang yon. Gusto mo bang mawala ng kamay? Saan namang sulok nang galing ang lampang to para pakialaman ako? Bugbugin niyo siya, baliin niyo ang mga binti niya. Sinasabi mo bang duwag ako? Naghahanap na naman ng sakit ng katawan ng mga ito. Wala talagang pag-iisip ang taong ito. Ikaw. Nangahas kang saktan ng mga tauhan ko. Ang ama ko ang pinuno ng lungsod, isang dakilang master sa ikapitong antas ng kapangyarihan. Ikapitong antas ng kapangyarihan. Ganoon ba katindi yun? Tawagin mo ang tatay mo, tingnan natin kung ang sinasabi mong ikapitong antas ng kapangyarihan ay kayang tumagal kahit sa isang atake ko lang. Hindi mo ba kayang maging tahimik lang? Siya naman ang naunang nanggulo. Sige, mag-away kayo. Ang tagal ko na ring hindi nakikitang may binubugbog ka. Ama, iligtas mo ako, lapastangan. Bitawan mo ang anak ko. Nambabastos siya ng mga babae sa gitna ng daan. Anong nararapat na parusa sa kanya? At ano naman kung nambastos siya? Dito sa lungsod ng Qingshu, ako ang batas. Pakawalan mo ang anak ko ngayon din. Baliin mo ang sarili mong dalawang braso. At hahayaan kitang mabuhay. Sa labang ito, ikaw lang ang hindi makakaligtas. Patay na, dumating na nga ang pinuno ng lungsod. Siguradong yari na ang binatang yan. Sinabi ko naman sa iyong magpakumbaba ka lang eh. Huling paglisan. Ipinintang daigdig ng Peach Blossom. Anong klaseng banal na kapangyarihan ito? Bubugbugin kita. Hindi ako naniniwala, tunay na anyo ng aking kaluluwa, wasakin mo yan. Ha 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 ha. Kamatayan. Pagbabago ng Peach Blossom. Ang kaluluwa ko. Ang espiritual na enerhiya ko. Isang dakilang eksperto sa antas ng banal na kaluluwa, naging mortal na lang. Anong klaseng kapangyarihan ng Diyos ito? Ngayon, sa tingin mo ba ikaw pa rin ang batas? Senior, maawa po kayo. Kasalanan ko po, hindi ko po naturuan ng maayos ang aking anak. Nagmamakaawa po ako. Senior, patawarin niyo po kami. Bayad pinsala. Magbabayad kami. Lahat ng kayamanan sa mansyon ng Panginoon ng lungsod ay ibibigay namin sa inyo, Senior Reyes. Ha ha ha. Masaya ka na, ha? Kontento ka na ba, ate? Tuloy ang pag-iikot natin. Maligayang pagdating sa inyong lahat, mga kasamahan sa landas. Narito na ang unang gamit para sa subasta ngayong araw. Kuya Mushroom, napakasaya naman dito. Bakit hindi na lang tayo bumalik para matulog? Nandito na rin lang tayo, tingnan na natin. Nabalitaan kong may sinaunang gabay sa espada rito. Mas maganda pa ba yan sa mga basta ko lang isinulat? Nakalimutan ko, siya pala ang sinaunang Panginoon ng espada. Ang unang isusubasta ay ang 1,000 taong lotes ng yelo, isang banal na gamot para sa pagpapagaling. Magsisimula sa 10,000, 15,000, 20,000, 50,000,
Akin na ang lotes ng yelo. Masyado siyang abusado. Hayaan mo na siya. Ang huling isusubasta. Ang natitirang pahina ng sinaunang gabay sa espada ng Peach Blossom. Ang sikretong pamamaraan ng Panginoon ng espada ng Peach Blossom. Simulang bid. 100,000, 110,000, 100,000, 150,000, 150,000, 150,000, 200,000, 200,000, 300,000, 300,000, 1,000,000. Sektang Zixia. 1,000,000 at 10,000. Sino ka para agawin ang pag-aari ng sektang Zixia? Sa inyo ba to, 1,000,000 at 500,000? 1,000,000, 500 at 10,000, 2,000,000. 2,000,000 at 10,000, sinasadya mo ba to? Oo nga, mayaman ako eh. Mayabang, naghahanap ka ba ng kamatayan? Ang lakas ng loob mong kalabanin ang sektang Xiao. Ngayong araw, ipapakita ko sa iyo kung sino ang kinakalaban mo. Umupo ka nga. Ang manual ng espada na to. Ako naman talaga ang sumulat nito. Peach. Peach Blossom. Espada. Siya ang master ng espada ng Peach Blossom. Buhay pa ang master ng espada ng Peach Blossom. Ngayon, may utang pa kayo sa akin. Patawarin niyo po kami, senior. Naging bulag po ang nakababatang ito. Sa paglapastangan ko sa inyo, kukunin ko na ang manual ng espada, at sa kanya niyo na lang hingi ng bayad. Kuya Mushroom, ang astig mo talaga. Palagi na lang gumagawa ng hindi inaasahan ng lalaking ito. HMM, uwi na tayo para matulog. Sige. Sobrang sarap ng pakiramdam ko ngayon. Nakabili ako ng bagong damit, at nakakuha pa tayo ng libre sa tindahan habang naglalakad. Anong freeloading ang sinasabi mo? Siya naman talaga ang sumulat noon. Paano magiging freeloading kung kukunin ko lang ang sarili kong isinulat? Oo na, ang sinaunang master ng espada ang pinakamalakas. Master ng espada ng Peach Blossom. Matagal ka na naming hinihintay. Dakilang master ng espada, 3,000 taon ka na naming hinahanap. Isang nasa fusion stage at 5 nasa deity stage. Anong balak ninyong gawin? Ha. Siyempre, ang patayin siya. Mapapasakamay na ng lahing demonyo ang Xuanshan Jade. Mogo, mauna ka na. Pipigilan muna namin sila ni Liuyo. Ha? Bakit naman ako aalis? Tamang-tama nga ito para makapag-unat ng katawan. Mogo, lumabas ka riyan. Aba, narito rin pala ang mga demonyo. Ngayong araw, sabay-sabay nating babayaran ang lahat ng atraso nyo. Sektang Zixia, huwag kayong makialam sa mga gawain naming mga demonyo. At ano naman kung makialam kami? Sinaktan niya ang mga tao ng aking sekta. Lagot na. Yari na talaga, siguradong katapusan na niya to. Pero kakasimula pa lang naman nilang maglaban ah. Ang ingay nyo, magsabay-sabay na kayong lahat. Nagmamadali akong umuwi para matulog. Gusto nyo pang patawarin ko siya, sabay-sabay tayong sumugod. Pagpapala ng Peach Blossom. Ano? 10,000 replika. Ha. Sabi ko sa inyo, nagmamadali ako eh. Di gaano ka ba talaga kalakas? Hindi ko alam.
Wala pa akong nakakaharap na kayang makipagsabayan sa akin. Gusto niyo pa ba akong singilin sa mga atraso ko? Hindi na po, hindi na kami mangangahas. Senior, patawad po, nagkamali kami. HMM. Leyes, hahaha. Umalis na sila. Tara na, makakauwi na tayo para matulog. Kuya Mogo, napakahusay mo talaga. 16 na eksperto, natalo mo agad sa loob lang ng 3 sandali, katamtaman lang. Masyado silang mahihina. Ikaw lang naman ang nag-iisip na mahina ang mga nasa antas ng pagsasanib. Mahina naman talaga sila eh. Ate Saintes, ano ba talaga ang nangyari sa sagradong kayamanan? Bakit sinasabi ng Yauchi na ninakaw mo raw ito? Sa katunayan, ang mga demonyo talaga ang nagnakaw ng sagradong kayamanan. Nang araw na yon, nagsasanay ako sa ipinagbabawal na lugar. May biglang pumasok na nakasuot ng damit ng Yauchi. Ninakaw nila ang sagradong kayamanan, at ibintang sa akin ang kasalanan. Hindi naniwala sa akin ang banal na Panginoon at ang iba pa. Gusto pa nga nila akong ikulong. Kaya wala akong magawa kundi ang tumakas. Sobra naman sila. Paano nila nagawang hindi maniwala sa'yo? Anong sagradong kayamanan ba yon? Iyon ang susi na nagbubuklod sa kataas-taasang demonyo. Matagal nang gustong makuha ng mga demonyo ang susi. Gusto nilang pakawalan ng kanilang Supremo. Kapag nagtagumpay sila, mawawasak ang Xuanshan. Ganoon ba talaga kaseryoso? Hahaha, tama ka, ganoon nga kaseryoso. Napakagarbong gusali. Hindi mo inaasahan, no? Kung nakuha lang sana natin ito ng mas maaga. Pain lang si Ling Qingshui. Para lang pala palabasin ka rito. Ano, ko? Ako ang Pain. Tama, alam naming makakatagpo mo ang Panginoon ng Espada. Ang gusto talaga namin ay ialay ng Panginoon ng Espada ang kanyang sarili. Malapit nang makalaya ang ating Supremo. 3,000 taon. Sa wakas ay natapos din ang paghihintay pagkalipas ng 3 araw. Papakawalan ko ang hukbo ng mga demonyo upang durugin ang piitan ng Xuanshan. Panginoon ng Espadang Peach Blossom. Ikaw ang unang iaalay. Patay na. Katapusan na natin. Lalabas na ang Supremo ng mga demonyo. Kasalanan ko ang lahat. Ako ang nag-akay sa kanila rito. Patawad. Kasalanan ko talaga ang lahat. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka sana nila tinarget. Bakit ka umiiyak? Pero anong pero? Supremo lang naman ng mga demonyo yan. Nagawa ko siyang Aiselio 3,000 taon na ang nakalipas. Kaya ko rin siyang Aiselio sa pangalawang pagkakataon ngayon. Kahit maguno pa ang mundo, ako ang haharap sa kanila. Habang narito ako, walang makakasakit sa'yo. Ang mga mata niya, mas nagniningning pa sa mga bituin. Sige na, huwag mo na yang isipin. Pagkalipas ng 3 araw, pupunta tayo sa Moyoan. At wawasakin natin ang kuta nila. Sige, sasama ako sa'yo. Ako rin, sasama rin akong lumaban sa mga demonyo. Sige na nga, sabay-sabay tayong pumunta doon. Pero magkasunduan muna tayo. Pagdating natin doon, huwag mo akong hihilahin sa braso, hahaha. Hahaha. 3,000 taon. Sa wakas, nakalaya na rin ako. Panginoon ng Espadang Peach Blossom. Muli tayong nagkita. Kilala mo ako. Siyempre naman, kilalang kilala kita. 3,000 taon na ang nakalipas nang ikulong mo ako. Ngayong araw, magtutuos na tayo ng tama. Magtapos na tayo. Alasag ng espada. HMP. May ibubuga ka pala. 3,000 taon na ang nakalipas, at hindi na ako ang katulad ng dati. Ngayong araw ang iyong huling hantungan. Apoy na lalamon sa mundo. Lupit ng 1,000 espada.
Nasugatan ng dakilang demonyo. Ngayon lang natin siya nakitang masugatan. Hindi mo ako kayang talunin. 3,000 taon tayong hindi nagkita, at talagang lumakas ka nga. Pero hindi pa doon nagtatapos ang lakas ko. Wawasakin ko ang lahat. Ulan ng bituing espada. Dakilang demonyo, maging abo ka na. Tapos na ang pagpapainit natin. Pumunta ka na roon at lampasan ang iyong hangganan. Kung hindi, sa tingin mo ba bakit kita sinasabayan sa paglalaro? Hindi maaari, gusto mong tumakas, isang espadang magsasara sa langit. Oh. Ayos, tapos na ang laban. Makabalik na nga para matulog. Maayos ka lang ba? Kanina, nakakakaba talaga, di ba? Wala yon, nagunat-unat lang ako ng katawan. Ibig sabihin, nagpapainit ka pa lang pala kanina. Sobra naman yata yon. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyo, Senyor. Dahil iniligtas ninyo ang Zuantian, ang banal na lupain ng Liu Yaoqi ay handang maglingkod sa inyo bilang aming pinuno. Ang sekta ng Zixia ay handa ring maglingkod sa inyo bilang aming pinuno. Mananatiling tapat ang aming sekta sa inyo magpakailanman. Ang lungsod ng Qingyang din, pati na ang sekta ng Chanjian, kaming lahat ay handang magpasakop sa inyo, Senyor. Tapos na ba kayong magsalita? Kung tapos na kayo, maaari na kayong umalis. Huwag ninyong harangan ng sikat ng araw sa akin. Iyon na yun. Handa na nga sana kaming maglingkod ng tapat sa inyo, eh. Senyor, kayo ang tagapagligtas ng mundo. Nais po naming magtayo ng bantayog at dambana para sa inyo, upang araw-araw kayong sambahin ng libo-libong tao hindi na kailangan. Kung ganoon po, mag-aalay muna kami ng napakaraming pambihirang kayamanan, at saka, ang mga pambihirang halaman at hiyas ng kalikasan. Walang mapaglalagyan yan. Kung ganoon po, magpapadala kami ng 100 tagapagsilbi para mag-asikaso sa inyo. Oh. Huwag na. Masyadong marami. May nagbabantay sa akin sa bahay. Gusto ng senior ng katahimikan. Kaya hindi na po kami mang-aabala pa. Ay padadala pa rin po namin ng taon ng alay. Kapag may utos kayo, magpadala lang po kayo ng mensahe anumang oras. Sige. Sige, pupunta muna ako sa likod ng bundok para diligan ang mga peach blossom. Kayong dalawa. Lin Qingxue. Nalipol na ang mga demonyo. At nalinis na rin ang iyong pangalan. Babalik. Babalik ka ba sa Yao Chan? Hindi ako babalik. Kung ganoon, saan mo gustong pumunta? Gusto kong manatili sa Tao Huawo. Sa tabi mo. Habang buhay. Sige. Mula ngayon. Sa iyo na ang Tao Huawo. At sa iyo na rin ako. Taon-taon. Mananatiling namumukadkad ang mga peach blossom. Araw-araw kayong naglalambingan. Naisip niyo ba kaming mga single? Naisip niyo ba kaming mga single? Gising, nandito na si Liu Yu. Huwag kang maingay, inaantok pa ako. Wala ka nang ginawa kundi matulog. 3 buwan ka nang natutulog. Sa kakatulog mo, magiging espiritu ka na ng peach blossom. Wala naman akong ibang magawa. Ano pa ba ang gagawin ko kundi matulog?
Anong walang magawa? May darating na panauhin ngayon. Panauhin, sino? Ewan ko. Sabi raw, dati mo siyang kakilala. Mahal na pinuno. Kamusta po kayo? Sana ay mabuti ang inyong lagay. Senior. Bakit po kayo naparito? Naparito ako para ihatid ang mga handog. At saka, gusto ko rin po sanang maging alagad ninyo. Maging alagad ko. Nagsusumamo po ako, senior, tanggapin ninyo ako bilang alagad ninyo. Kaya ko pong gawin ang kahit na ano, maglaba, magluto, o kahit magpainit ng inyong higaan. Gagawin ko po. Hindi pwede. Masyado yang sakit sa ulo. Senior, hintayin ninyo ako. Gusto ko rin pong maging alagad ninyo. Senior, tanggapin ninyo na po ako. Ibibigay ko po sa inyo ang lahat ng kayamanan sa loob ng mansyon. Tinabi ko nang hindi pwede. Kayong dalawa, tumayo nga kayo riyan. Kung hindi ninyo kami tatanggapin, hindi kami tatayo, tama, hindi kami tatayo. Aba, mukhang napakaraming nangyayari rito ah. Mahal na pinuno, nakisali na rin po ako sa kasayahan. Dinala ko na rito ang lahat ng mga alagad ng Yaochi. Mamili na lang po kayo kung sino ang gusto ninyo rito. Nagsusumamo po kami, tanggapin ninyo kami bilang mga alagad. Nako, mukhang malaking gulo na ito. Ah. Tumayo na kayong lahat, hindi kami tatayo kung hindi ninyo kami tatanggapin. Sige na, tinatanggap ko na, tumayo na kayong lahat. Gusto ko lang sabihin na hindi ko kayo tuturuan ng pakikipaglaban o ng pag-eespada. Wala akong ituturo sa inyo, kahit na ano. Sapat na sa aming manatili sa inyong piling. Kaya po namin magdilig ng halaman, magwales, at magluto. Pero walang anuman iyon. Basta't nandyan ka, sapat na. Basta't ikaw ang kasama ko. Kahit ano pa ang mangyari, ayos lang. Baka magkamali ng akala si Xiao tungkol sa atin. Wu Yanran, nasusunog ang puno ng Melakoten, saklolo, bilis. Gusto nang kumain ng candy ng bunsong alagad. Tingnan mo nga, nagpatira ka ng isang grupo ng mga pasaway. Huli na ba para magsisi ako ngayon? Huli na ang lahat. Tinatawag ka na nilang lahat na guro ngayon. Guro. Guro, tingnan ninyo po ang inihaw kong manok. Kaso nga lang, may nasunog na isang puno ng Melakoten. Isang puno lang po, hehe. 3 puno kaya. Guro, nawasak ko po ang holiding bato, guro. Nakulayan po ng rosas ang puting damit. Napakaganda ng mundo. Hindi ako dapat mawalan ng timpi. Hahaha. Guro, turuan nyo naman po kaming mag-espada. Oo nga po, turuan nyo kaming mag-espada. Sige na nga. Tumingin kayong mabuti. Nakita nyo ba? Ganoon lang ka-simple. Gusto ko na silang itiwalag bilang mga alagad. Huwag ka nang magalit, magtanim na lang tayo ulit ng magandang puno. Ikatlong grupo na ito. Guro, eto po ang hapunan natin. Guro, tikman niyo po itong adobong baboy. Ito naman po ang ginawa kong sabaw ng isda. Ako muna ang titikim. Medyo kakaiba ang lasa. Guro, masarap po ba? Mula ngayon, huwag na kayong magluluto. Hindi kakayanin ng kusina ang panggugulo ninyo. Pero, pinapahalagahan ko ang inyong pagsisikap. Nagsisisi talaga akong kumuha pa ng mga alagad. Cute nga sila.
Kaya lang, ubos ang mga puno ng peach, wasak ang kusina, at mapapaaga pa ang kamatayan ko. Hayaan mo na, nandito naman ako. Parang masaya rin naman ang ganitong magulong buhay. Ah, ate, kailan po ba ang kasal ninyo? Huwag kang ang magsalita ng ganyan, hindi ako nagbibiro. Alam kaya to ng buong Xuanshan Realm. Lumabas ka rito, Peach Blossom Sword Master. Ko ang bagong pinuno ng Blackwind Stronghold. Nasaan ang Peach Blossom Sword Master? Lumabas ka rito at harapin ang kamatayan mo. Ang lakas ng loob mong pumasok sa aming Peach Blossom Dock. Ang lakas ng loob mong bastyusan ang aking guro, naghahanap ka ba ng ikamamatay mo? Kayo lang ng mga musmos na babae ang haarang sa akin. Sugod, bihagin sila at gawin kong asawa sa aking kuta. Tikman mo ang espada ko. Ate. Hinding-hindi namin hahayaang saktan ninyo siguro. Yan lang ba ang kaya ng mga alagad ng Swordmaster? Nakakatawa naman. Master ng Peach Blossom Sword. Magtatago ka pa rin ba riyan na parang pagong? Ang ingay. Sinira niyo ang tarangkahan ng aking sekta, sinaktan ng aking mga alagad, at winasak ang aking mga puno ng peach. Paano niyo to pagbabayaran ngayon? Kahit ikaw pa ang master ng Peach Blossom Sword, hanggang dyan ka lang pala. Ngayong araw, papatayin kita. Sa totoo lang, medyo tamad akong tao. Kadalasan, ayaw kong makipaglaban. Pero, ang sakta ng mga tao ko at sirain ng mga gamit ko, iyan ang hindi ko mapapalampas. Ayos lang po ba kayo, Master? Ang astig nyo talaga. Tigilan mo nga ang pambabala. Sa susunod na maging lampa ka na naman ng ganyan. Itatakwil na kita bilang alagad. Matalas lang magsalita pero malambot naman ang puso. Anong malambot? Sigurado ba kayong gusto ninyong bumaba ng bundok para magsanay? Sigurado po. Master. Ayaw na po naming laging pinoprotektahan. Gusto rin po naming lumakas. Gusto rin po naming protektahan ng Peach Blossom. Tama po. Noong huli, noong umatake ang Blackwind Camp, wala po kaming naitulong. Kaya gusto po naming lumakas. Malalaki na sila. Panahon na rin para makita nila ang mundo. Sige na nga, pwede kayong bumaba ng bundok, pero tandaan ninyo ang tatlong bagay. Una, bawal magsimula ng gulo. Opo, naintindihan po namin. Pangalawa, kapag gumawa kayo ng gulo, huwag ninyong babanggitin ang pangalan ko. Bakit po, ikinahihiya nyo ba kami? Pangatlo, kapag hindi nyo kaya ang kalaban, durugin nyo ang talisman, at pupuntahan ko kayo para iligtas. At dapat bumalik kayo sa loob ng 3 buwan. Kulang lang ng kahit isang araw, itatakwil ko kayong lahat. Naintindihan po, Master, pangako, matatapos namin ang misyon. Kuya Mogo. Sasama na rin ako sa kanila. Babantayan ko sila, ha? Mas mapapalagay ang loob ko kung sasama ka. Guro, Ginang. Aalis na po kami. Huwag po kayong mag-alala, Guro, hindi po namin kayo ipapahiya. Guro. Alis na nga kayo, pinasasakit nyo lang ang ulo ko rito. Halata namang ayaw mo silang umalis, nagmamatigas ka pa riyan.
Sino ba ang malulungkot sa pag-alis nila? Mabuti nga at umalis na sila. Sa wakas, wala nang magtataga sa paborito kong puno, at wala na ring magsusunog sa kusina ko. Tahimik na sa wakas. Oh, masaya ka na niyan. Masaya nga. Pero bakit ka nakatingin doon? Iniisip ko lang ang oras nating dalawa. Kailangan talaga nating pumunta roon. Mas masarap kayang matulog na lang sa bahay. Nag-aalala ka lang sa mga disipulo mo, nagmamatigas ka pa riyan. Sino ba ang nag-aalala sa kanila? Gusto ko lang maglakad-lakad sa labas. Nagsasawa na ako rito sa tahanan ng Peach Blossom. Sige na, sige na. Maglakad-lakad na tayo. Oh, saan ang unang hinto natin? Sa lungsod ng Qingyuan siguro. Paniguradong doon din pupunta ang mga disipulo natin. Mas nakakapagod pa ang maglibot-libot kaysa makipaglaban sa mga demonyo. Mogo, tingnan mo oh. Ang ganda naman itong lilok na candy. Oo nga, napakaganda. Gusto mo rin ba ng isa? Huwag na, masyadong matamis. Tabi kayong lahat. Siya ang batang pinuno ng sekteng Chanjian. Bilis, umalis na tayo rito. Huwag natin siyang galitin. Magandang binibini. Ako ang batang pinuno ng sekteng Chanjian. Maaari ba kitang aanyayahan para sa isang baso ng alak? Salamat na lang po, ngunit ito nga pala si. Isang lampang lalaki lang naman yan. Dapat ba siyang makasama mo? Ha ha ha. Nakaharang ka sa daan. HMP. At ano naman kung hamarang ako sa daan ninyo? Kukunin ko ang babaeng ito ngayon, walang makakapigil sa akin. Kung matalino ka, lumayas ka na ngayon din habang maaga pa. Ha ha ha. Lagot na, tiyak na may masamang mangyayari sa atin. May isa na namang naghahanap ng kamatayan dito. Bakit ba kahit saan tayo magpunta, laging may ganitong klase ng tao? Tigil. Ang lakas ng loob ninyong apihin ang aking guro at ang kanyang asawa. Aba naman, mukhang nagkataon nga naman, ha? Sige, Yeon, subukan mong galawin ang aking guro at ang kanyang asawa, tingnan lang natin. Guro, ang mukhang lampang lalaking ito. Nararapat ba siyang maging guro mo? Isang grupo lang kayo ng mga batang babae. Ang lakas ng loob ninyong maging bastos sa harap ng batang Panginoon. Tabi kayo riyan, kung hindi, dadakpin din namin kayo. Ha ha ha. Ikaw ang walang galang. Ang aking guro ay walang iba kundi si Yan Ran. Guro, HM. Hindi ba't gusto ninyong maglakbay para magsanay at lumakas? Kung ganoon, ipapaubaya ko na sila sa inyo. Guro. Mga kapatid ko, ihanda ang inyong sarili. Pakita natin sa kanila ang hagupit ng ating bulaklak ng may laketen. Ha 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 ha. Sa tingin nyo ba ay may laban kayo sa amin? Dakpin sila. Ang lakas naman ng mga babaeng ito, maging ang kanilang mga bantay ay nasa antas ng Golden Core. Buisit, tikman mo ang aking may lasong karayom.
Tamba. Walang saysay ang antas ng Nascent Soul laban sa akin. Iyan na ba ang lahat ng kakayahan ng Heaven Sword Sect? Sino ka? Lin Qingxue. Ang banal na dalaga ng Yaoqi. Mayroon kayong dalawang pagpipilian. Una, lumuhod kayo at humingi ng tawad. Pangalawa, ang lumabas dito ng nakahiga. Sandali lang. Ipalalampas ko na lang ba ng ganoon kadali ang paghihiganti para sa aking alagad? Kung ganoon, ano ang gusto mong mangyari? Napakasimple lang. Anong ginawa mo sa akin? Wala naman. Sinira ko lang naman ang kapangyarihan mo. Bakit? Maawa po kayo, Master, patawarin niyo ako. Naging bulag po si Wanfei sa inyong kadakilaan, nakikiusap po ako, Master, maawa po kayo sa akin. Ngayong alam mo na ang mali mo. Opo, alam ko na po. Handa po akong magbayad ng 100,000 mahiwagang bato bilang kabayaran. 1,000,000 mahiwagang bato, pakiusap po, pakawalan niyo na ako, si Chin Manner. Lumayas ka, hahaha. Maraming salamat po sa pag-awa sa buhay ko, Master. Master, Madam, ang galing namin, hindi ba? HMM, pwede na rin. Hindi niyo ako ipinahiya. Master, dito po iyon. Sabi sa alamat, narito raw ang pamana ng sinaunang master ng espada. Master, pasok po tayo para tignan. Baka makahanap tayo ng maraming mahiwagang kayamanan. Anong kapana-panabik doon? Mas mabuti pang umuwi na lang at matulog. Nandito na rin naman tayo. Pumasok na muna tayo at mag-usisa. Isipin mo na lang na sinasamahan mo ako. Sige na nga, sasamahan kita. Oh, hindi ba't kayo ang mga sikat na disipulo ng sektang Peach Blossom? Gusto niyo rin bang pumasok sa mahiwagang lupaing ito? Sa tingin niyo ba ay karapat-dapat kayo, ha? Kung papasok kami o hindi, anong pakialam mo? Siyempre, may pakialam ako. Sabi ng lolo ko. Ang sektang Heavenly Sword ang nakatalagang magbantay dito ngayon. Ang mga walang kinalaman ay hindi pinahihintulutang pumasok. Tama, ang lugar na ito ay pamana ng mga ninuno ng sektang Heavenly Sword. Ang mga hamak na tulad ninyo ay hindi karapat-dapat pumasok dito. Sobra na kayo. Anong karapatan ninyong pagbawalan kaming pumasok? Ha ha ha. Ian Wuji. Kailan pa naging pag-aari ninyo ang mahiwagang lupaing ito? Sino ba sa buong Xuanshan ang hindi nakakaalam na ang tagong dimensyon ng 1,000 espada ay bukas para sa lahat, ang banal na dalaga ng Yaoqi? Ako nga. May tutol ba rito si Elder Jian Wuji? Ang banal na dalaga ng Yaoqi, hindi ko kayo maaaring banggain. Mahal na banal na dalaga, syempre naman po, malaya kayong makakapasok. Pero paano naman sila? Ang mga hamak na walang pangalan na to. Karapat-dapat ba silang pumasok sa sagradong lupain ng sekta ng Espada ng Langit? Mga disipulo ko sila. Ang mga disipulo ko. Ngayon, sabihin mo sa akin. Karapat-dapat ba sila o hindi? Kayo. Kayo ang Panginoon ng Espada ng Peach Blossom. Kilala mo ako. Ang Panginoon ng Espada ng Peach Blossom. Bakit siya nandito? Anong Panginoon ng Espada ng Peach Blossom? Lolo, huwag ka nang magsalita ng walang kabuluhan. Palayasin mo na sila, manahimik ka. Patawarin niyo po kami, nakatatanda. Naging bulag po ako at hindi kayo agad nakilala. Hindi ko po alam na darating ang isang kagalang-galang na tulad ninyo. Bakit hindi ka pa humihingi ng tawad sa nakatatanda? Na nakatatanda, patawarin niyo po ako. Ngayon, pwede na ba kaming pumasok? Opo, syempre naman po, pwede. Tuloy po kayo, nakatatanda. Tuloy po, mga binibini. Siya pala ang Panginoon ng Espada ng Peach Blossom. Nakita ko na sa wakas ang isang alamat. Napakakisig naman niya. Mabuti na lang at hindi natin ginalit ang dakilang nilalang na yan. Guro, kahanga-hanga ang lugar na to. Ramdam ang enerhiya ng espada sa bawat sulok. Karaniwan lang naman.
Malayong malayo ito kumpara sa lakas ko noong araw. Ikaw na nga ang pinakamagaling. Siyempre naman. May isang bagay na tumatawag sa akin. Mukhang hindi naman ako maiinip dito. Guro, tingnan niyo po, napakatalam ng espadang to. Maganda rin ang isang to. Hindi biro ang diwa ng espada sa lugar na to. Oo, may isang matandang nilalang na matagal nang narito. Matandang nilalang. Isang espada. Masama to, na-trigger natin ang pormasayo ng espada. Mag-iingat kayo. Ate, nasugatan ako. Magpakatatag kayo. Sabay-sabay nating sirain ang pormasayon. Mga kapatid, bumuo ng pormasayon. Tutulungan ko sila. Huwag kayong magmadali, hayaan nating sila mismo ang humarap dyan. Sayang. Magtiwala tayo sa kanya. Ito ang kanilang pagsubok. Hindi natin pwedeng ipahiya ang ating guro. Tama, hindi tayo pwedeng sumuko. Kaya natin to. Hindi masama. Mukhang kapana-panabik to. Nakuha na nila ang sining ng pinagsamang espada. Hindi masama, hindi masama. Naharang ng mga batang ito ang atake ko. May magandang potensyal. Talagang may potensyal silang lahat. Ay, ikaw. Ikaw si. Ang matandang lingkod na si Wan Jian nagpupugay sa dakilang Panginoon ng espada. Napakaswerte ko na nakilala ko si Guro. Tumayo ka na nga. Bakit ka ba lumuluhod dyan? Masusunod, Panginoon ng espada. Bakit po kayo napadpad dito? Patawad po at hindi ko kayo nasalubong ng maayos. Napadaan lang ako para ipasyal ang aking mga alagad. Ganoon pala. Ang inyong mga mahuhusay na alagad, sila pala ang aking mga batang Panginoon. Ibibigay ko po sa kanila ang buong pamana pati na ang mahiwagang espada. Ha? Ha ha ha. Ha. Kayo ang bahala, huwag nyo lang akong iistorbohin sa pagtulog ko. Huwag kayong mag-alala, ako na po ang bahala sa lahat. Guro, napakagaling nyo talaga. Ilang sorpresa pa ba ang mayroon kayo? Marami pa, kaya mag-aral ka lang ng mabuti. Ha ha ha. Ang ingay naman. Pero masaya naman sila. Dahil nandito ka, hindi na kailangang maghanap pa. Guro, tingnan niyo po si Ate Zixia, napakaganda niya. Napakalakas din ng aking pulang espadang Qian. Napakabilis ng pag-unlad nila. Ah, katamtaman lang yan. Malayong malayo yan sa galing ko noong araw.
Malamang, ikaw na ang pinakamagaling. Sino ang nangangahas na pumasok sa puso ng lihim na lupain? Ha ha ha, Senior Wan Jian. Bakit niyo ibinigay sa mga tagalabas ang pamanang ito? Dapat ay sa sekta ng Kanjian ito. Hindi kayo karapat-dapat. Senior, ano pong ibig ninyong sabihin? Sa ganyan ninyong kababaw na kakayahan, ay karapat-dapat pa, tandaan ninyo, kami ang mga disipulo ng sekta ng banal na espada. Kahit nga maging tagabitbit lang ng sapatos ng disipulo ng Panginoon ng Espada, hindi kayo nababagay. Panginoon ng Espada, anong Panginoon ng Espada? Siya ang sinaunang Panginoon ng Espada ng Mylocatan. Panginoon. Panginoon ng Espada ng Mylocatan. Nagawa ko talagang kalabanin ng Panginoon ng Espada ng Mylocatan. Paano akong hindi pa namamatay ngayon? Senior, kayo nga po ba talaga ang Panginoon ng Espada ng Mylocatan? May kailangan kayo. Patawarin niyo po kami, Senior. Naging bulag po kami at hindi namin kayo nakilala. Nagmamakaawa po kami, maawa kayo sa aming buhay. Ha ha ha, napakayabang ninyo kanina, di ba? Ngayon, takot na kayo. Senior, handa po naming ialay ang sekta ng banal na espada, wala akong interes. Masyado kayong mahihina. Handa po kaming maglingkod ng tapat sa inyo, Senior. May mga ari-arian po kami. May mga mina rin po kami, at kaya naming maging tagasilbi o kasanayan ng inyong disipulo sa pakikipaglaban. Pakiusap, tanggapin niyo po kami, maawa po kayo. Dakilang Panginoon, hindi naman masamang tanggapin sila, para may mga utusan po kayong mag-aasikaso ng inyong ari-arian, para hindi na po kayo mapagod. Sige na nga. Maraming salamat po sa inyong kabutihan, Senior. Kahit saan ka talaga pumunta, may mga taong gustong maglingkod sa iyo. Wala tayong magagawa, sadyang napakahusay ko lang talaga. Sige na, huwag na kayong maingay. Umalis na kayo at magpatuloy sa ginagawa ninyo. Hindi na rin masama ang ganito. May mga utusan na, may magsisilbi pa. Ang gagawin ko na lang ay matulog maghapon. Perpekto. Dakilang Panginoon ng Espada. Malapit nang masira ang selyo ng demonyong espada. Ito ang ikinulong ninyo noong 3,000 taon na ang nakalilipas. Nakalimutan ko na yon. Ang sinaunang demonyong espada. Napakalakas nito. Halos kalahati ng mundong Xuanshan ang pinaslang niya noon. Noong panahong iyon, kayo lang po ang tanging nakakulong sa kanya. Guro, kailangan niyo po ba ng tulong namin? Huwag na, isa lang naman yung sirang espada. Ha ha ha. Teka, hindi ito maganda. Sisira na ang selyo. 3,000 taon na. Sa wakas, nakalabas na rin ang Panginoong ito. Master ng Espadang Peach Blossom, humanda ka ng mamatay. Guro, General, proprotektahan ka namin. Master ng Espadang Peach Blossom, hindi mo inaasahan to, no? Nakalaya na ako, isang sirang espada lang. At naglalakas loob ka pang magyabang. 3,000 taon tayong hindi nagkita, pero napakayabang mo pa rin. Noon, hindi pa ganap nagising ang kapangyarihan ko. Ngunit ngayon, oras na ng kamatayan mo. Mag-iingat po kayo, dakilang master. Hihintayin ko siya. Ano, ito lang ba ang kaya mo? 3,000 taon ang lumipas, ngunit ganyan lang ba ang inunlad mo? Paanong patuloy pa ring lumalakas ang kapangyarihan mo? Malamang, ano pa nga ba? Hindi tulad mo, lalong nanghina habang nakakulong. Naghahanap ka ng kamatayan. Wawasakin ko ang siyam na kalangitan. Bumalik ka.
Hindi. Hindi maaari. Imposible. Paano mo pa ako nakokontrol? Sa simula pa lang, ako na ang gumawa sa iyo. Kung kaya kitang likhain, kaya rin kitang wasakin. Huwag, maawa po kayo, dakilang master. Patawarin niyo po ako, nagkamali ang inyong alipin. Hindi ko na po uulitin kailanman. Ngayon mo lang na-realize ang pagkakamali mo. Mananatiling tapat ang aliping ito sa inyo magpakailanman. Handa akong dumaan sa apoy at tubig para sa inyo. Ibigay mo sa akin. Arg, kumuha ka ng espadang komportable mong magagamit. Sinaunang Diyos ng demonyong espada yon. Ito ba ang kapangyarihan ng isang Diyos? Salamat po, Guro. Palagi mo na lang kaming sinisorpresa. HMPH, sirang espada lang naman yan. Sige na nga, ikaw ang masusunod. Sige. May nalutas na naman tayong problema. Makakabalik na rin ako sa pagtulog. Nasa antas na silang lahat ng Yuan Ying. Grabe, sobra naman yata yan. Narito na ang dakilang Swordmaster. Nagbibigay pugay po kami, dakilang Swordmaster. Tumayo na kayong lahat. Salamat po, dakilang master. Ang inyong muling pagbabalik ay isang malaking biyaya para sa buong Xuanshan. Nais po kayong hirangin ng lahat ng sekta bilang aming pinuno ng alyansa. Nakahanda kaming lahat na sumunod sa inyong bawat utos. Sana po ay tanggapin ninyo ang aming hiling, dakilang master. Hindi ako interesado. Masyadong sakit sa ulo ang maging pinuno. Masyadong nakakapagod ang mga pagpupulong at pamamahala. Kung ganoon po, sabihin nyo lang kung ano ang maitutulong namin. Meron nga. Dakilang Swordmaster, pakisabi po sa amin. Kailangan ng palitan ng mga puno ng peach sa lambak ng Taohawo. Kayo na ang bahala doon. Kulang din kami sa magwawalis, magdidilig ng halaman, at magluluto. Kayo na ang baalang mag-ayos ng mga gagawa niyan. Bakit? Ayaw nyo ba? Kung wala nang iba, sige na, umalis na kayo. Huwag niyo akong harangan, gusto ko nang bumalik sa pagtulog. Gusto po namin, gustong-gusto po namin. Mahal, ako na ang mag-aayos niyan. Ako mismo ang magtatanim ng mga puno ng peach. Ikaw talaga. Ayaw mong maging pinuno, mas gusto mo pang bumalik dito para magpaka-relax. Ang tamis talaga ng dila mo. Sinasabi ko lang ang totoo. Hindi ganoon kahalaga ang buong Xuanshan kumpara sa'yo. Ang bolero mo talaga. Tingnan mo nga, dahil sa'yo kaya sila nandito lahat. Nasabi ko lang naman yon ng pabigla-bigla. Sino ba namang mag-aakalang pupunta silang lahat dito? Kasalanan mo rin, bakit ba kasi ikaw ang Peach Blossom Swordmaster? Ang makatulong sa iyo sa mga gawaing bahay ay isang pribilehiyo na matagal na nilang hinihiling. Dakilang Swordmaster, sapat na po ba ang tubig? Ititigil na po ba namin? Kulang pa ba? Ipadidilig ko pa sa kanila. Teka, huwag. Kapag diniligan nyo pa, mamamatay na ang puno. Hindi ba't dapat basang-basa talaga kapag nagdidilig? Dapat basang-basa, pero hindi nalulunod. Pasensya na po, dakilang Swordmaster. Hindi pa po kasi kami nakakapagdilig ng mga halaman. Hayaan nyo na nga, huwag na kayong magdilig. Pumunta na lang kayo doon at magwales. Masusunod po, dakilang master. Mahal na master, patawad po, nasabog po namin ang kusina.
Ano bang ginagawa ninyo sa kusina? Gusto lang po sana namin kayong paglutuan ng masarap na pagkain. Kaso, hindi po talaga kami marunong magluto. Napakaganda ng mundo. Pero bakit napakainitin ng ulo ko? Hayaan na nga, huwag nyo nang pakialaman ang kusina. Pumunta na lang kayo doon at ayusin ang tarangkahan ng bundok. Masusunod po, dakilang master. Nagsisisi ako. Sobrang nagsisisi talaga ako. Guro, kami na po ang bahala rito. Guro, magwawalis lang po kami saglit tapos pupunta na kami riyan. Guro, huwag kayong mag-alala, ipaubaya nyo po sa amin. Sisiguraduhin naming magiging maayos ang lahat. Kayo talaga. Oo nga po, guro. Dati nga po, kami-kami lang ang nagluluto para sa sarili namin. At napakasarap po ng gawa namin. Sige, subukan ninyo. Sige po. Pwede na. Noong bata ako, inggit na ako sa ganito. Tingnan mo nga, mas maaasahan pa rin talaga ang mga alagad ko. Mabuti na lang at hindi sayang ang pagpapalaki ko sa kanila. Mukhang masarap nga talaga. Guro, napakasarap po nitong braised pork. Guro, masarap din po itong isda. Sige na. Hindi na natin kayang ubusin lahat yan. Ikaw talaga, masyado mo silang nilalayaw. Wala naman din kasi tayong ibang gagawin. Ha, ang lahi ng mga demonyo. Hindi. Sila ang mga demonyo ng Netherworld. Matagal nang nalipol ang mga demonyo ng Netherworld. Sinong nagsabing naubos na kami? Napakaganda mo nga talaga, Master ng Peach Blossom Sword. Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, narito ako para patayin ka. Naglakas loob kang maghasik ng gulo sa Peach Blossom Valley. Naghahanap ka ng kamatayan, ang isang batang paslit ay nangangahas na makialam sa akin. Puksain ang lahi ng mga demonyo. Ang lakas ng loob mong maging bastos sa harap ng master. Isang hamak na nasa antas ng deity, nangangahas ka pang magpasikat. Ano ba talaga ang balak mo? Maganda nga talaga ang saintess ng Yaochi. Sayang naman, ngunit ngayong araw, mamamatay kayong lahat. Ang ingay nyo naman. Nangahas kayong pumatay dito sa aking tahanan ng Peach Blossom. Nagpaalam ba muna kayo sa akin? Ang master ng espada ng Peach Blossom. Tingnan nga natin kung gaano ka talaga kalakas. Kampa ng Nether. Ano? Kahit nasa antas ka pa ng fusion, nagagawa mo pang magwala rito sa teritoryo ko. Lumuhad ka. Hindi maaari. Paano ka naging ganyan kalakas? Marami ka pang hindi nalalaman. Magsalita ka, sinong nagpadala sa iyo rito? Hinding-hindi ako magsisalita. Ayaw mong magsalita. Kung ganoon, manatili ka rito para magdilig ng mga halaman. Ano, ako, na isang banal na prinsesa ng Nether, pagdidiligin mo, magdilig ng mga halaman. Ganyan nga ang inaasahan ko mula sa ating master. Sige na, ikulong nyo na yan. Simula bukas, magsisimula na siyang magdilig ng mga halaman. Masusunod po, master. Hahaha, hindi mo ba kayang maging normal kahit konti? Normal naman ako. Hindi ba magandang may karagdagang tagadilig ng halaman? Sige na nga, ikaw ang masusunod. Magsalita ka na, sinong nagpadala sa iyo rito? Gusto mong magsalita ako?
Managinip ka ng gising. Kung ayaw mong magsalita, wala naman kaming magagawa. Kung talagang matapang kayo, patayin nyo na lang ako. Ang mga demonyo ng Nether ay mas pipiliing mamatay kaysa sumuko. Ang tigas din ng ulo ng babaeng ito. Ayaw talagang magsalita ng kahit ano. Natural lang yan, banal na prinsesa siya ng mga demonyo, Matitigas talaga ang loob ng mga yan. Oh, ano na ang gagawin natin ngayon? Hindi naman pwedeng habang buhay na lang natin siyang ikulong dito. Paano kung mahanap tayo ng mga kasamahan niya? Di hayaan nating pumunta sila rito, para masama silang lahat na mahuli at pagdiligin din ng mga halaman. Magseryoso ka nga, seryoso naman ako. Halika, puntahan muli natin siya. Nandito na naman ba kayo para tanungin ako? Hinding-hindi ako magsasabi ng kahit ano sa inyo. Talaga bang ayaw mong magsalita? Hinding-hindi. Sige na nga. Simula ngayong araw. Didilig ka ng 1,000 puno ng peach araw-araw. 500 sa umaga at 500 sa hapon. Bawal kang kumain kapag hindi mo natapos yan. At bawal ka ring matulog hanggat hindi mo natatapos. Ako kaya ang saintess ng mga demonyo. Yung tipo na pumapatay ng walang kurap-kurap. Tapos, pinagdidilig niya lang ako ng mga halaman. Iniinsulto mo ba ako? Bakit? Kulang pa ba sa'yo? Sige, gawin nating 2,000 puno. Ikaw, kailan pa ako nakaranas ng ganitong kaapihan? Hindi kita matalo sa laban, hindi kita mapantayan sa salita, tapos pagdidiligin mo pa ako. Sobra ka namang mang-api. Oo nga pala. Pagkatapos mong magdilig, magwawalis ka pa. At pagkatapos mong magwalis, magluluto ka naman. Ikaw ang magluluto para sa mahigit 20 tao rito. Ang sama mo mang-api. Anong iniiyak-iyak mo riyan? Umiiyak ako kasi napakasama mo. Pinagdidilig mo na nga ako, pinagluluto mo pa ako. Sige na, tumigil ka na sa pag-iyak. Magsasalita ka ba o hindi? Magsasalita na ako, sasabihin ko na. Kapag ba nagsabi ako, hindi ko na kailangang magdilig. Depende kung maayos ang magiging asal mo. Sasabihin ko na. Ang Demon Lord ang nagpadala sa akin dito. Kapag napatay ka niya, masasakop na niya ang buong Xuanshan. Ang Demon Lord. Sinong Demon Lord? Yung mismong Seliado mo noon. Ang pinakamataas na pinuno ng mga demonyo. Hindi tuluyang nasilyuhan ng kapangyarihan niya. May isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang nakatakas. At kasalukuyan siyang nagpapalakas sa kailaliman ng Demon Abyss. Kapag gumaling na siya ng tuluyan, sasalakayin kanya rito. Yun lang ba? Akala ko naman kung anong seryosong bagay na. Kahit pumunta pa siya rito, saselyuhan ko lang siyang muli. Hindi ka ba talaga seryoso? Napakalaking problema nito. Hindi naman talaga to malaking bagay. May iba pa ba? Meron pa. Sinabi niyang nahanap na niya ang sinaunang madilim na enerhiya. Kaya raw nitong sirain ang iyong espadang Hade ng Peach Blossom. Medyo ka-willy-willy yan. Ang sinaunang madilim na enerhiya. Hindi ko rin alam kung ano yan. Utusan lang ako. Hindi ko alam ang buong detalye. Okay, sige na, alam ko na. Paano naman ako, hindi ko na kailangang magdilig ng mga bulaklak, di ba? Ang asa mo naman. Simula ngayon, 1,000 puno ng peach ang aalagaan mo. Walang dapat makaligtaan kahit isa. Napakasama mo talaga. Kasalanan niya, bakit ba kasi siya nanggugulo? Ako na isang dakilang sagradong birhen ng tribo ng demonyo, nagdidilig lang ng halaman. Kapag nakatakas ako rito, dudurugin ko talaga at papatagin ang lambak ng Peach Blossom. At ang master ng espada ng Peach Blossom. Tiyak na ipapakita ko sa kanya kung sino ang kinakalaban niya. At ano nga ulit ang gagawin mo sa akin? Wala. Wala po. Ang sabi ko po, kailangan kong madiligan ng maayos ang mga puno ng peach. Kailangan pong madiligan ang bawat puno ninyo. Ganoon ba? Talaga? Opo. Totoo po. Tingnan ninyo, nakapagdilig na ako ng mahigit 100 puno. Unang beses ko pong magluto nito, baka hindi ganoon kasarap. Paanong naging hindi masarap to? Gusto ninyo bang magluto na lang ako ulit? Huwag na. Maupo ka rito at sumabay ka ng kumain sa akin. Pwede rin akong kumain, syempre naman, ayaw ko namang nakatitig ka lang habang kumakain kami. Salamat. Ngayon lang may nagtrito sa akin ng ganito. Sa mundo ng mga demonyo, walang puwang ang mahihina. Mukhang hindi naman pala siya ganoon kasama.
Master ng espada ng Peach Blossom, lumabas ka riyan. Lumabas ka at harapin mo ang kamatayan mo. Ha 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 ha. Si Dakilang Elder yan. Hinahanap nila ako, dumating sila. Sa wakas, dumating din sila. Ang ingay ninyo naman, hindi tuloy ako makatulog ng maayos. Umalis ka, ang lakas ng loob mong magmalaki. Ngayong araw na ang huling hininga mo. Tumakas ka na, bilisan mo. Napakalakas ng Dakilang Elder. Umalis ka na habang may oras pa, haharanggan ko siya para sa'yo. Ayaw kong mamatay ang taong to. Medyo kawili-wili to. Ngayong nandito na kayo, wala nang makakaalis. Ano? Anong klaseng lakas to? Matras kayo, bilis, atres. Sa tingin nyo ba talaga, kaya nyo pa akong patayin ngayon? Gusto nyo pang tumakas? Pag-isahin ng libo-libong espada. Nasa rurok pala siya ng kapangyarihan. Iyon pala ang dahilan kung bakit hanggang rurok lang ng pag-iisang lakas ang tribo ng tigre. Anong ay lalaban natin dyan? Ngayon, alam mo na kung gaano siya kalakas, di ba? Alam ko na. Wala na talaga akong balak tumakas. Mas mabuti pang magdilig na lang ng halaman dito kaysa tumakas pabalik doon. Sa tingin ko, mas mabuting manatili na lang dito. Kumain ka pa ng marami, magdidilig ka pa ng mga halaman bukas. Salamat. Nakapili ka na ba? Ang alin? Ang manatili rito para magdilig ng halaman, o ang bumalik sa tribo ng mga demonyo. Mananatili na lang ako rito para magdilig ng halaman. Bakit ko ba sinabi yon? Ako kaya ang sagradong dalaga ng mga demonyo. Pero may pagkain naman dito. Saka may mga taong mabuti sa akin. Hindi na ako babalik para maging sagradong dalaga nila. Hindi naman sagabal yon. Hindi naman talaga maganda sa tribo ng mga demonyo. Araw-araw, walang ginawa kundi magpatayan at maglaban. Hindi ka ba natatakot na paghigantihan ka ng hari ng mga demonyo? Hindi ako natatakot. Nandyan naman si Panginoong Sword Ancestor. Tiyak na hindi mananalo sa kanya ang hari ng mga demonyo. Tungkol kay Panginoong Sword Ancestor. Magsalita ka. May gusto sana akong sabihin sa'yo. HMM. Tungkol ito sa sinaunang enerhiya ng demonyo. Hindi ko alam kung ano talaga yon. Pero alam ko kung saan ito nakatago. Saan? Sa bangin ng Nether. Doon nahanap ng hari ng mga demonyo ang mahiwagang enerhiya. Sabi nila, isa raw itong sandata na iniwan ng Diyos ng mga demonyo. Napakalakas nito. Kaya nitong wasakin ng kahit anong mahika. Sabi ng hari ng mga demonyo kapag tuluyan na itong nagising. Kaya nitong pumatay kahit ng isang makapangyarihang cultivator na nasa rurok ng kapangyarihan. Ang tindi naman pala. Oo. Kaya mag-iingat ka, ha? Alam ko naman. Pero bakit parang hindi ka man lang nag-aalala? Sinaunang kapangyarihan ng dilim yun. Alam mo ba kung gaano katindi yun? Mas malakas pa ba yan sa akin? Parang hindi naman pala. Huwag mo na siyang alalahanin. Alam niya ang ginagawa niya. Sige na nga. Hindi ka ba talaga nag-aalala sa kapangyarihan ng dilim? Ano namang dapat kong ipag-alala? Pero, walang pero-pero. Pagtiwala ka sa akin, walang anumang kapangyarihan ng dilim ang makakasakit sa akin, at hindi ka rin ito masasaktan. Naniniwala ako sa'yo. Basta kasama siya, walang dapat ikatakot. Sinaunang kapangyarihan ng dilim. Tamang-tama, kailangan ko na rin mag-unat-unat ng katawan, pero hindi kailangang magmadali. Mas mahalagang samahan ko muna ang asawa ko na manood ng mga bituin. Ay, ang tamis naman. Mabuti pang bumalik na tayo para matulog. Kailangan pa nating gumising ng maaga bukas para magdilig ng mga bulaklak. Nang guro, bumalik po kayo ng maaga. Guro, mag-iingat po kayo. Huwag kayong mag-alala, walang problema. Napakalakas kaya niyang lumaban. O siya, magpakabait kayo rito sa bahay at mag-ensayo sa pag-eespada. Babalik din kami agad. Opo, inang guro.
Sa harap natin ang bundok ng dilim. Pagkatawid natin sa bundok, nandoon na ang kailaliman ng dilim. Panginoong Swordmaster, nagugutom po ba kayo? May baon po akong pagkain dito. Panginoong Swordmaster, nauuhaw po ba kayo? Kukuha po ako ng tubig para sa inyo. Mabuti naman, para hindi ko na kailangang maggabay sa daan. May maliit na bayan sa harap natin. Gusto niyo po bang huminto muna doon para magpahinga? Oo nga, sakto at nagugutom na rin ako. Dahan-dahan lang sa pagkain, walang aagaw niyan sa'yo. Hoy, nabalitaan nyo ba? Hindi matahimik ang kailaliman ng dilim nitong mga nakaraang araw. Maraming demonyo ang nagtitipon doon ngayon. Balita ko, hinahanap pa rin nila ang sinaunang kapangyarihan ng dilim. Hay! Magkakagulo na naman ang mundo. Siguradong mga tauhan yan ng Panginoon ng mga demonyo. Hinahanap din nila ang maitim na kapangyarihan. Mukhang kailangan na nating magmadali. Bakit ba nagmamadali ka? Hayaan muna natin silang maghanap. Para hindi na tayo mapagod. Sa bagay, kahit sino pa ang makahanap, mapupunta pa rin naman yun sa dakilang master. Ikaw talaga, puro cat amaran lang ang alam mo. Bakit naman hindi? May libreng katulong, bakit hindi pa natin samantalahin? Tama ang sinabi ng dakilang master. Sumisip-sip ka na naman agad. Pareho lang naman ang kahihinatnan nito. Basta ako, mag-aabang na lang sa panalo. Dakilang master, dito po yun. May 3 general ng demonyo sa may pasukan, at may 12 ng mga bantay pa. Narito rin ang kaliwang tagapangalaga. Anong ginagawa ng kaliwang tagapangalaga rito? Siguradong para yan sa sinaunang kapangyarihan ng kadiliman. Gusto niyang gamitin ang kapangyarihang yun para sirain ang selyo, at iligtas ang Panginoon ng mga demonyo. Tamang-tama pala. Sabay-sabay na natin silang tapusin. Ang astig talaga ng dakilang master. Sip-sip ka talaga kahit kailan. Sino yan? Sino kayo? Mahal na Saintes, bakit po kayo bumalik? Bakit? Bawal ko bang bisitahin ang lugar na to? Tumakas kayo ng walang pahintulot. Galit na galit ang kaliwang tagapangalaga sa inyo. Sumama na kayo sa amin para humingi ng tawad. Hinding-hindi ako babalik. Kabilang na ako ngayon sa angkan ng Peach Blossom. Ano? Tinalikuran ng Saintes ang mga demonyo. At ano naman kung magtaksil ako? Dakilang master, bugbugin mo sila. Ikaw pala ang master ng espada ng Peach Blossom. At kung ako nga, ano naman? Napakayabang mo, sugod. Patayin niyo siya. Istorbo naman. Guro. Ngayon. Gusto niyo pa bang lumaban? Gusto mong tumakas? Napakalakas talaga ng Panginoong Swordmaster. Hindi mo ba kayang maging mapagkumbaba kahit kaunti? Sobra na nga akong nagpapakumbaba nito, eh. Ito ba ang aura ng demonyo? Napakasama ng enerhiyang ito. Habang lumalalim tayo, lalong lumalakas ang aura. Nasa pinakamalalim na bahagi ang masamang enerhiya. Paniguradong nandoon din ang tagapangalagang si Suo. Tara, puntahan natin. Panginoon ng Peach Blossom Sword. Sa wakas, dumating ka rin. Matagal na kitang hinihintay. Bakit mo naman ako hinihintay? Para ba tapusin ka na? 3,000 taon na ang nakalipas pero napakayabang mo pa rin. Ngunit sayang, iba na ang sitwasyon ngayon kumpara noon. Dahil ngayon, ikaw ang matatalo. May kakaiba sa espadang yan. Lagot na, kaya nitong pigilan ng espiritual na lakas natin. Waxen, kung ganoon ay subukan natin. Mag-ingat ka.
Huwag kang gagalaw. Nawala ang enerhiya ng espada. Lagot na. Talagang ganoon na lang kadaling nawala ang enerhiya ng espada. Mukhang kapana-panabik ito. Nakita mo ba yon? Tuluyan ka nang napigilan. Kung wala ang kapangyarihan ng espada mo, anong klaseng swordmaster ka pa? Talagang ginawa yan para pigilan ang espiritual na lakas natin. Anong gagawin natin ngayon? Paano ka makikipaglaban kung hindi mo gagamitin ang lakas mo? Sino bang nagsabing mananalo ako? Pero isa kang master ng espada. Sige pa, tingnan natin kung hanggang kailan mo kayang magmayabang. Nasaan na siya? Huwag kang magtago na parang duwag, lumabas ka at lumaban. Lumaban ka ng harapan. Sigurado ka ba, baka sa isang birada ko lang ay bumagsak ka agad? Kalokohan, lumabas ka rito. Mag-ingat. Teka, nasalag mo. Hay hindi. Hindi ito maaari. Kayang pawiin ng demonic blade ang espiritual na lakas, paano mo yun nasalag? Sinahi ko na sa'yo, hindi ko kailangang gumamit ng espiritual na lakas. Purong lakas lang, tao ka pa ba? Ibalik mo sa akin ang espada ko. Ingatan mo yung espada mo, baka biglang mabali. Alam ko na pong nagkamali ako. Alam ko nang nagkamali ako. Aalis na ako agad, pwede ba? Pwede kang umalis, pero iwan mo ang lahat. Sa akin naman talaga to simulat sa pool eh. Huwag. Huwag mo nang bigkasin yan, ibabalik ko na. Sige na, bibigyan kita ng pagkakataong umalis ng kusa. Hawakan mo to. Sa susunod, kapag nagdidilig ka ng mga bulaklak, gamitin mo na rin to para magputol ng puno. Magputol ng puno, gagamitin mo ang sinaunang kapangyarihan ng demonyo para lang magputol ng puno, may reklamo ka. Wow! Ang sinaunang kapangyarihan ng demonyo nga, iba talaga ang pakiramdam kapag hinawakan. Ang lamig hawakan. Hahayaan mo na lang ba siyang makaalis ng ganoon kadali? Siya kaya ang kaliwang tagapangalaga ng Demon Lord. Ayos lang yan. Isang maliit na galami lang siya. Hindi naman siya makakagawa ng gulo. Oh, saan naman tayo pupunta ngayon? Pupuntahan natin ang selyo ng tunay na katawan ng Demon Lord. At dahil nandito na rin naman tayo, siyasatin na rin natin ito. Para walang makaligtaan. Ayokong maantala ang tulog ko. Tunay na katawan, sa libo-libong lihim na lupain na yun, alin ba doon ang hindi niya tunay na katawan? Hindi. Mga nakatakas na piraso ng kanyang kaluluwa lang ang mga yun. Nagtago ang mga yun sa lihim na lupain ng 3,000 taon para magpalakas, at bahagya pa lang silang nakatuntong sa mataas na antas ng kapangyarihan. Wala pa nga yun sa ikasampung bahagi ng lakas ng kanyang tunay na katawan. Wala akong kaalam-alam doon ah. Kala ko talaga siya na ang mismong Demon Lord. Ay mali, ang masamang Demon Lord pala. Syempre, hindi mo talaga malalaman yun. Ang mga matatandang nilalang lang ang nakakaalam ng bagay na ito. Ang tunay na katawan ng Demon Lord ay nanatili sa pinakailalim ng 3,000 taon. Ganoon pala yun. Kaya naman pala hindi ganoon kadali. Noong bata pa ako, palihim na akong pumunta rito. Pero nasa kalahati pa lang ako nang bigla akong patalsikin ng mahiwagang harang. Kaya hindi ko kailanman narating ang pinakaloob. Pero napapansin kong humihina na ang selyo kamakailan. Sabi ng kaliwang tagapangalaga, unti-unti raw nila itong winawasak. Pagkalipas pa ng 80 hanggang 100 taon, baka kusang makawala ang tunay na katawan nito mula sa selyo. Ganoon ba kalala? Oo nga, eh. Sabi nila, kapag mayroon daw demon slaying blade, mas mabilis na masisira ang selyo. Tingnan mo, ito nga iyon. Ayan na, umaapaw na ang demonic energy. Oo nga, eh. Gaano pa kaya katagal bago tuluyang masira ang selyo? Ayos pa naman, basta walang nanggugulo. Mga 3 hanggang 500 taon pa. 3 hanggang 500 taon lang. Ay kung sinong palihim na unti-unting sumisira sa selyo araw-araw. Kaya mapalad na tayong aabot pa yan ng ganyang katagal. Iyon sigurong left guardian kanina. Kaya naman pala palihim niyang sinisira ang selyo, napakasama niya. Huwag. Oh, ang init. Bakit napakainit naman ng salaming ito?
Pasalamat ka nga at hindi ka pa napatalsik niyan, eh. Anong nangyayari? Hay, hindi ko po alam. Nakasira po ba ako? Ako ba ang may kasalanan? Buti na lang, may lomet lang ang selyo. Hindi pa naman siya nagigising. Pero ang daming lomet po, Kailangan po ba nating selyuhan muli? Huwag nang mag-abala. Kaya ko naman itong tapalan ng mabilis. Ay, iyon na po yun. Isang galaw lang. Selyo po yun ang mismong katawan ng Demon Lord. Pero natapalan nyo lang po sa isang tapik. Ayan, tapos na. Tara na, bumalik na tayo para kumain. Master, ganoon lang po kadali. Kung hindi, gusto mo pa ba siyang batiin bago tayo umalis? Pakiramdam ko lang kasi, napakadali naman po yata. Akala ko pa naman magkakaroon ng isang matinding labanan. 3,000 taon na siyang nakaselyo. Muntik na siyang mamatay at natutulog pa, kaya ano namang mapapala natin sa paglaban sa kanya. Pero majay gising pa po kaya siya balang araw. Hindi sa loob ng 3 hanggang 5,000 taon. Pero nakatulog na ako ng napakahaba. Sa wakas, nakalabas din. Napakahaba at napakadilim sa loob. Sakal na ako sa loob. Master, babalik na po ba tayo sa Peach Blossom Valley? Ano pa nga ba, gusto mo bang manatili rito para lamukin? Dahil nailigaw natin siya, babalik pa kaya siya para tugisin tayo? Mas mabuti kung bumalik siya. Para hindi ko na kailangang maglakbay pa patungo sa kailaliman ng kadiliman. Tama, kung manggahas siyang pumunta rito, palalayasin ko siya. Nakuha mo pa lang, marunong ka na agad gumamit. Siyempre naman. Ako kaya ang dakilang ina ng lahi ng kadiliman. Medyo sayang nga lang ang enerhiya. Bakit? Gusto mo pa bang manakit ng iba? Hindi naman sa ganoon. Para lang naman sa pagtatanggol sa sarili, hindi ba? Sapat na nga yan para protektahan ng sarili mo. Kahit ang mga nasa antas ng pagsasanib, hindi kakayanin ang 3 atake mo. Talaga, kung ganoon, napakalakas ko na pala. Hawak mo ang sinaunang kapangyarihan ng kadiliman. Ituturing ka ng isa sa pinakamalalakas na eksperto. Sandali, maraming enerhiya ng kadiliman ang papalapit. Hawak ko na ang chopsticks ko. Kumain ka lang dyan, huwag mo na silang intindihin. May-ari, may pumasok bang 3 tao rito kanina? Isang lalaki at 2 babae, na nakasuot ng simpleng mga saya. Huwag mo nang tanungin, ako ang hinahanap nyo. Nandito nga talaga ang banal na dalaga. Mahal na banal na dalaga. Ibigay mo sa amin ang kapangyarihan ng kadiliman at sumama ka sa akin para harapin ang kaliwang tagapangalaga. Baka sakaling kawan ka pa niya at patatawarin ang buhay mo. Patatawarin ang buhay ko. Sa tingin nyo ba kakayanin nyo ako? Binigyan ko na kayo ng pagkakataon pero nagmamatigas pa kayo. Patayin sila. Agawin ang kapangyarihan ng kadiliman. Hayaan mo siya. Magandang pagkakataon ito para subukan ang kanyang lakas. No. Hindi maaari, paano ka naging ganyan kalakas? Ngayon, natatakot ka na. Bumalik ka at sabihin mo kay Zuying. Kung gusto niyang agawin ang kapangyarihan ng kadiliman, siya mismo ang pumunta rito. Huwag siyang magpadala ng mga walang kwentang utusan, nakakahiya lang. Mahal na Panginoon ng Espada, inang guro, hindi ba't napakagaling ko? Magaling, napakabilis ng pag-unlad mo. Pwede na, kahit paano. Mahal na Panginoon ng Espada, babalik pa kaya si Zuying? Malamang ay hindi na. Dahil nakatanggap siya ng napakatinding aral ngayon. Sa ngayon, hindi muna sila mangangahas na kumilos ng padalos-dalos. Mabuti naman kung ganoon. Maganda ba? Oo, maganda nga. Makakauwi naman si Ganjing bago magdilim. Sa totoo lang, maganda rin namang manatili rito sa Peach Blossom House. Mas mabuti pa rito kaysa sa napakalamig na Demon Garden. Mula ngayon, doon na ang magiging tahanan mo. Magsisimula na naman ang araw-araw nating pagdidilig ng mga bulaklak. Yumingye, simula sa araw na ito, ay magdidilig na lamang ng mga bulaklak at hindi na makikialam sa mundo ng mga mortal. Ate na banal na babae.
Nabalitaan ko pong mayroon kayong sinaunang kapangyarihan ng demonyo. Maaari niyo po ba itong ipakita sa amin? Huwag mo na akong tawaging banal na babae. Tawagin mo na lang akong Yanner. Ito iyon. Sabi ng Lord Swordmaster, itago raw ito para sa pagputol ng mga puno. Ito pala ang sinaunang kapangyarihan ng demonyo. Sa tingin ko pa lang, napakalakas na. Kaya ba talaga nitong talunin ang espiritual na lakas? Ate Yanner, maaari mo ba kaming pakitahan ng ilang galaw? Sige. Sige ba, bago ko pa lang din naman kasi itong natututunan. Huwag niyo akong pagtatawanan, ha? Umatras muna kayo ng kaunti, baka masaktan kayo. Ay padaloy mo ang kapangyarihang demonyo tulad ng ginawa mo kahapon. Hala, isang taga lang, tapos na agad, ang bilis naman. Hindi nga mapapantayan ng sinaunang kapangyarihan ng demonyo, ayos lang naman, di ba? Sabi ng Swordmaster, kahit ang mga nasa pinakamataas na antas ay hindi kakayaning harangan ang tatlong taga nito. Ganoon Kat Indy. Kung ganoon, maaari ba tayong mag-sparring? Subukan natin kung kaya nitong harangan ang lakas ng ating espada. Mag-sparring, masyadong matalas ang talom na ito. Paano kung masaktan ko kayo? Ayos lang, walang problema. Gaanan lang natin at walang tutuhanang sakitan. Sa harapang bakuran lang naman siguro. Handa na ba kayo? Atake na kami. Sige, subukan natin. Kaya nga talaga nitong pawiin ang lakas ng espada. Napakagila Hil Alas. Isa pa. Tingnan mo, mukhang nagkakasundo naman sila ng maayos. Para naman hindi na sila laging nagrereklamo na nababato sila araw-araw. Hinayaan mo siyang kontrolin ng demonyong iyon. Hindi ka ba natatakot na balang araw ay traidorin ka niya? Hindi siya mangangahas. Tutal, hindi naman kapos sa malalakas na mandirigma ang tribo ng demonyo. Nakita na niya ang tunay kong lakas. Kaya sa buhay na ito, hinding-hindi na siya magtatangkang magtaksil. At saka, mas komportable rito sa lambak ng Peach Blossom, hindi naman siya tanga. May libreng pagkain at maayos na matutuluyan pa. Sino ba namang may gustong bumalik sa impyernong lugar na yon? Nako naman. Muntik na yun, muntik na. Muntik ko nang maputol ang puno ng peach. Tiyak na papagalitan ako ni Guro. Pero huwag kang mag-alala, ayos lang yan. Sa susunod, mag-ingat ka na lang. Ngayon lang ako nakasalo sa ganitong uri ng hapagkainan. Napakalamig at walang puso ng mga nilalang doon sa tribo ng demonyo. Pero rito, payapa ang puso ko. At napakainit pa ng pagtanggap. Ate Yea, ano ba ang karaniwan mong kinakain doon araw-araw? HMM. Wala namang espesyal, halos pare-pareho lang. Maraming mahihigpit na batas ang mga demonyo. Palaging inaapi ang mga mahihina, kaya kung gusto mong mabuhay, kailangan mong patuloy na magpalakas. Kung ganoon, paano ka naging banal na dalaga? Inampon lang ako ng Panginoon ng mga demonyo nang mapulot niya ako. Sinabi niya na maganda ang aking pangangatawan at angkop para sa pagsasanay ng sining ng demonyo. Kaya kinalaunan, ginawa niya akong banal na dalaga. Pero sa totoo lang, para lang akong isang mas malakas na tag-alaban para sa kanila. Walang maganda sa ganoong buhay. Huwag mo nang isipin yun. Ngayong nakatira ka na rito sa lambak ng Peach Blossom, kaming lahat ay pamilya mo na. Tama, mula ngayon, wala nang mangangahas na mga api sa'yo. Tingnan mo nga, nakapulot ka na naman ng isa pang magiging alagad. Tagadilig lang naman ng bulaklak yan. Oo nga naman, napakabagal at payapang lumilipas ang mga araw kapag nagdidilig lang ng bulaklak. Napakatahimik at napakapayapa ng buhay rito. Subalit ang kapayapaang ito ay hindi magtatagal habang buhay. Nakaabang pa rin sa dilim ang anino ng dugo, nag-aantay ng pagkakataon. At ang Panginoon ng mga demonyo ay nananatili pa ring natutulog. Ngunit kahit paano, sa sandaling ito, napakaganda at matiwasay ng buhay rito sa lambak ng Peach Blossom. Magpahinga muna kayo rito. Heto ang bagong singaw na kakaning Osmindos. Maraming salamat po, Inang Guro. Sino ba namang mag-aakala na dati kang banal na dalaga ng mga demonyo? Pero ngayon, ayoko na ngang maging banal na dalaga. Mas masaya pa ang magdilig ng mga bulaklak, ang magtanim ng mga puno, magluto, at may nakakausap pa ako. Kumpara sa kailaliman ng mga demonyo, mas mabuti ito ng 100 beses. Inang Guro, paano mo nga pala nakilala ang Panginoon ng Espada? Nabalitaan ko na tumakas ka raw patungo rito sa lambak ng Peach Blossom. Oo. Noong taong yon, nanganib ang buhay ko. Sugatan akong tumakas papasok sa gubat na ito ng mga Peach Blossom. Siya ang nagligtas sa akin. Noong panahong iyon, napakalamig ng pakikitungo niya. Bihira siyang magsalita at palaging nakatunganga mag-isa araw-araw. Akala ko nga, napakahirap niyang kasamayin. Pero kinalunan.
Doon ko lang nalaman, natamad lang pala talaga siya. Hindi siya makuwento, pero napakaalalahanin niya. Hindi ba ninyo naisip ang magdaos ng kasal? Sa ibaba ng bundok, kapag may ikinakasal, may seremonya at handaan. Ganoon lang talaga siya, palaging sumusunod lang sa agos. At hindi siya interesado sa mga ganoong formalidad. Noong gumaling ang mga sugat ko noon, hindi tumitigil ang mga demonyo sa panggugulo. Walang katapusang labanan noon. Walang kahit isang sandali ng kapayapaan. Kaya hindi na rin namin napag-usapan ng tungkol doon. Pero sinong babae ba naman ang hindi nangangarap na may kasal? Nais din pala ni Ginang ng isang kasal. Saan ka galing? Pumunta lang ako sa likod ng bundok para tingnan si Yeya na nagdidilig ng mga bulaklak. Nakita kitang natutulog. Kaya kinumutan kita. Baka kasi malamigan ka. Ano nga palang pinag-uusapan ninyo kanina? Narinig mo? Oo. Gusto mo bang marinig ang katotohanan? Anong katotohanan? Hindi sa wala akong pakialam, kundi dahil bago ka palang rito noon. Hinahanap ka ng mga demonyo kung saan-saan at marami rin akong lumang kaaway. Hindi magiging payapa ang buhay natin noon. Kaya hindi kita mabigyan ng maayos na kasal. Kaya hindi ko muna binanggit. Pero iba na ang lahat ngayon. Payapa na ang lambak ng peach blossom. At malapit na ring maayos ang lahat ng problema natin. Panahon na para magpakasal tayo. Tanda niya pala ang lahat. Naghihintay lang pala siyang mapanatag ang loob ko. Bakit ka umiiyak? Ayaw mo ba ng kasal? Hindi naman. Nabigla lang ako ng kaunti. Huwag kang mag-alala, hihintayin muna nating maayos ang huling problema, bago kita pakasalan sa isang marangyang pagdiriwang. Panginoong Sword Venerable, may agarang ulat mula sa Yaochi. Guro, ito po ang lihim na sulat mula sa Yaochi. Anong nakasulat doon? Ang bilis naman nilang bumalik, nakipagsanib puwersa siya sa 3 pangkat ng mga demonyo, at nagtipon ng mahigit 10,000 mandirigmang demonyo. Patungo na sila rito sa lupain ng Peach Blossom. Hindi siya pwedeng mag-aksaya ng oras, dahil habang pinapatagal, lalong tumitibay ang selyo, at niliit ang tsansa niyang mailigtas ang Panginoon ng mga demonyo. Nakataya ang lahat sa laban na ito para sa kanya. Hayaan mo silang pumunta, hawak ko naman ang espada ng pagdakip sa demonyo. Tutulungan ko kayong lumaban, huwag kayong mag-alala, guro at inang guro. Kaya rin naming sumabak sa labanan. Ipagtatanggol natin ang lupain ng Peach Blossom. Bakit kayo natataranta? Ang lupain ng Peach Blossom ay hindi isang lugar na pwede niyang pasukin kung kailan niya gusto. Bumalik na muna kayong lahat at kumain. Kailangan nating magpakabusog para may lakas tayong lumaban. Master ng espada ng Peach Blossom. Lumabas ka rito at harapin ang iyong kamatayan. Ngayong araw, wawasakin namin ang lupain ng Peach Blossom. Nandyan na sila. Oo. Ang ingay naman ng salubong nila. Nakakaabala sa tulog ko. Ang dami nila. Guro, mag-utos na po kayo. Mga duwag, lumabas kayo. Vanguard Battalion, sumugod kayo. Guro, sumusugod na sila. Sige na, lumaban kayo. Ha? 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 Isang pangkat ng mga walang silbi, 6 na general ng kadiliman, pakinggan ang aking utos. Umurong muna kayo. Ako na mismo ang papatay sa taksil na yan. Manatili ka sa tabi ko. Haya. Hahaha, kahit gamitin mo pa ang madilim na enerhiyang iyan, walang silbi. Tapos ka na bang lumaban? Kung tapos ka na, oras ko naman ngayon. Napakahusay mo talaga, dakilang master ng espada. Master ng espada ng Peach Blossom. Sa wakas at nagpakita ka rin. Akala ko magtatago ka na lang habang buhay na parang isang duwag. Ang ingay-ingay mo naman.
Kung gusto mong lumaban, simulan na natin. Kailangan ko pang bumawi ng tulog pagkatapos nito. Ambisyoso, tingnan natin kung paano mo haharapin ang mahigit 10,000 hukbo. Lahat kayo, makinig sa utos ko. So good, sama-sama natin siyang patayin. Isang palaso lang. Lumipad. Oh. Diyos ko. Napakatakot naman nito. Hindi siya tao. Isa siyang halimaw. Takbo, bilasan ninyo. Ikaw naman ngayon. Master ng espadang Peach Blossom. Huwag kang masyadong magmayabang. May huling alas pa ako. Ito ang aking lihim na kapangyarihan. Kahit mamatay ako, isasama kita sa hukay. Paano? Paanong nangyari ito? Ito ay isang sukdulang kapangyarihan. Ang sukdulang kap. 3,000 taon na ang nakalilipas nang huli ko yang makita. 3,000 taon na. Kayong mga demonyo, hindi pa rin ba kayo natututo? Hindi ba mas mabuti kung nanatili na lang kayo sa kailaliman ng kadiliman? Bakit kailangan nyo pang lumabas para lang magpakamatay? Hindi mo ako pwedeng patayin. Hindi ka palalampasin ng aming dakilang Panginoon ng mga demonyo. Maaga o huli, makakalaya rin siya mula sa kanyang pagkakaselyo. At ang buong kalawakan ay madadamay sa iyong kamatayan. Kung ganoon, mauna ka na sa impyerno at hintayin mo siya roon. Tapos na ang lahat. Oo, patay na ang pinuno nila. Nagsitakbuhan na ang mga natitira. Wala nang mangangahas na pumunta rito pansamantala. Napakagaling nyo talaga, guro. Sa isang kumpas lang ng inyong espada, napaatras nyo sila. Ang lakas ng kapangyarihan ng espada nyo kanina, ang astig, oo nga, oo nga. Kagalang-galang na master ng espada, napakalakas nyo talaga. Madali lang ninyong tinalo si Shui Ying. Sumabog ang dugo sa paligid. Sayang nga lang at maraming puno ng peach blossom sa labas ng tarangkahan ang nasira. Huwag kayong mag-alala, magtatanim na lang tayo ulit doon. Nalutas na ang lahat ng problema. Talaga po, napakabuting balita. Sa wakas, may kakasal na siguro sa ating madam. Binabati po namin kayo, guro at madam. Matagal ko nang inaasam ang araw na ito. Sa wakas, maraingal nang papasok si madam sa ating tahanan. Maluwalhating pagbati sa inyo, kagalang-galang na master ng espada. Binabati po namin kayo, ginang. Humigop ka muna ng sabaw, bagong luto pa ito. Daramihan ko ang ulam mamayang gabi para makapagdiwang tayo. Sige, magluluto ako ng marami sa mga paborito mo. Ang sarap naman, mabubusog na naman tayo mamayang gabi. Ang mga luto po ninyo ang pinakamasarap sa lahat, ginang. Talaga. Tutulong din po ako. Marunong akong mag-asikaso ng apoy. Patay na si Xuaning. Hindi na siguro babalik ang lahi ng mga demonyo, hindi ba? Oo, magiging abala sila sa pag-aagawan ng kapangyarihan. Kumusta naman ang selyo? Tiningnan ko ito kaninang hapon. Napakatatag nito, nagdagdag pa ako ng 2 patong ng proteksyon. Walang sino man ang makakasira nito sa loob ng ilang libong taon. Pagkatapos ng napakaraming taon. Sa wakas, payapa na rin tayo. Ngayong tahimik na ang lahat. Dapat na nating ihanda ang kasal. Gawin natin ang kasal dito sa bahay ng Peach Blossom. Sige. Dito mismo sa ilalim ng puno ng Peach Blossom. Sa lugar na pinakagusto mo. Hindi na kailangang mag-imbita ng maraming tao. Sapat na ang mga disipulo at ang mga kasamahan natin sa sektang Xiangshu. May sasabihin ako sa inyo. Ako at ang inyong ginang ay ikakasal sa 15 ng susunod na buwan. Napakagandang balita, sobrang saya ko para sa inyo. Binabati po kayo, ginang, matagal ko na pong inaasam ang araw na ito. Sa wakas, ang isang marangal na reyna ay papasok na sa ating tahanan. Binabati ko po kayo, kagalang-galang na pinuno. Binabati ko po kayo, ginang. Ha ha ha.
Ako na ang magdidilig ng mga bulaklak at mag-aayos ng bakuran. Tiyak na gagawin ko itong napakaganda. Pasensya na kung may istorbo ko kayo sa mga darating na araw. Hindi po ito abala, kami na po ang bahala. Asahan ninyong magiging napakasigla ng kasal. 3,000 taon ng mga pagsubok. Sapat na sa akin na maprotektahan ng lahat ng ito. Taas mo pa ng konti rito, tapos pakaliwa pa ng bahagya. Mula noong anak ang dugo sa kagubatan ng peach blossom, hanggang sa araw na ito ng aking kasal, ang mga nagdaang taon. Parang napakahaba, ngunit tila ba isang kisap mata lamang. Inang guro, napakaganda niyo po sa suot ninyong iyan. Siguradong hindi maaalis ni guro ang tingin niya sa inyo. Napakasweet mo namang magsalita. Mahal na prinsesa. Mahusay. Nagugustuhan ko ang pagtawag mo sa akin yan. Siyempre naman po, matagal ko na pong pinagsasanayan yan. Mahal na pinuno, maligayang pagbati sa inyo. Tiyak na magiging mas masigla ang lawa ng peach blossom mula ngayon. Ano ng mga plano mo sa hinaharap? Mananatili lang ako rito para magdilig ng mga bulaklak. Opo, mananatili lang ako rito para magdilig ng mga bulaklak. Hindi ako pupunta kahit saan. Matagal ko nang ayaw bumalik sa Moyoan. May pagkain naman dito at may trabahong magagawa. Mas masaya at komportable ito kaysa maging isang matandang dalaga. Mula ngayon, babantayan ko na ang gubat na ito ng mga peach blossom. Magtatanim ng mga puno taon-taon. At panunuuri ng mga bulaklak na mamukadkad taon-taon. Napakainam yun. Ang mabuhay sa paraang gusto mo ay higit pa sa anumang bagay. Bukas na ang mismong araw ng kasal. Hayaan niyo po akong mag-alay muna ng tagay para sa inyo, guro at inang guro, haha. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama sa akin sa nakalipas na mga taon. Inang guro, huwag na po kayong mahiya. Pamilya na tayong lahat. Mahal na pinuno, inang guro, sisiguraduhin ko pong aalagaan ko ng mabuti ang pagdidilig ng mga bulaklak at babantayan ko ring maigi ang tahanan ng peach blossom para walang makapasok na masasamang tao, hahaha. Sige na, kumain na tayo. Mahaba pa ang buhay na haharapin natin. Oo, marami pa tayong magagandang araw na pagsasamahan. Ha 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 ha. Dumating na ang mapalad na oras. Unang pagpupugay sa langit at lupa. Ikalawang pagpupugay sa mga magulang. Mabuti. Mabuhay kayo ng masaya at matiwasay. Pagpupugay ng mag-asawa sa isa't isa. Ihatid na ang bagong kasal sa kanilang silid. Ha! Haha, maluwalhating bati, mahal na pinuno, sa wakas, natupad din ang iyong pinakamimithing pangarap. Maligayang pagbati sa inyo. Ang ganda. Ang ganda mo rin ngayong araw. Naaalala mo pa ba noong bigla kang pumasok sa gubat ng mga peach blossom? Siyempre naman, naaalala ko pa. Akala ko talaga mamamatay na ako noon. Noong oras na yon, naisip ko, mabuti na rin palang may kasama ako. At kung titignan ngayon, tama nga talaga ako. Bago umalis si Master, sinabi niyang gusto niyang madalas na tumira rito. Sa wakas, panatag na ang loob niya ngayon. May bakanteng bakuran sa likod ng gubat ng mga peach blossom. Kapag naayos at nalinisan na yon, pwede nang tirahan. Oo.
Namukadkad muli ang mga bulaklak at mas maganda pa sila ngayong taon. Inalagaan mabuti ni Yeya ang mga ito. Sa mga susunod na araw, babalik muli si Master para tumuloy rito. Gumawa muli tayo ng alak mula sa mga peach blossom. Ano sa tingin mo?